Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Minutos naglabay sa alas 8, maupay nga aga, good morning, Region 8. At nakitaluwat sa naton na programa na Good Morning Eastern Visayas Wednesday edition. Adlaw yan na sa Merkules, sa 6 ang bulan sa Agosto tuig 2025. Gan iniyan niyo ubos na surugon sa kahinan, Jean Nabilon, na umusta sa iyong atanan, unta dala mo sa mahuyayag talwas ngan abunda nga pamuruko. Yan na nga adlaw. Aubod ko sa control si Ezra Taro ngan si Engineer
si Engineer Joven Cardenas. Ngan yan na, makakaupod naton. Una maghatag sa ton hulagway sa ira syudad, mauan na Borongan City. DYES Radio Pilipinas sa Borongan City. Yes, Borongan, DYES, ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Yes, damo nga salamat, daghang salamat SMG Nabilon. Nga nasugad man na natin mga ka-PCO, mga ka-RP, dirila din ni Eastern Visayas, kundi habugos nga universe. Ilabi na ato na tutok di Dapin Baya live streaming, and may mga loaded dyan, nakakonect sa Wi-Fi, maupay, mabaysay, maadyong buntag. Yes, good morning. Dahanto natin mga kauban from PIA, agin mamayuyo ni RD Rayon Arento, hira Ma'am Aileen Diaz, ito Northern Samar. Ma'am Aileen, maupay nga morning. Uy, ngan sugad man, nga kan Kuya Aljun Malot, hit DYSL, eto. Iluagin it basakan. Pinalanggay ni Rahit DRF 08 kay mga arisgaduhan ni tayong mga farmer dito. Nga na sugad man syempre, di da naman ha DYOG. Ang gimpapalangga naman ni SMG Nabilon. Balita ito natin di ka partner, ang amon sa partaking engineer, yung Kuya RV The Diyos. Nga kami liwat in pinalangga naman kami ni Tamon SM ni Ate Ruth Rivera Abunda. Adiliwati Chafty Cube, si Kuya Buboy Asay pa. Nga nasugad man naton mga resgaduhan natin nga mga kauban ni production team. Itong DYS Radyo Pilipinas. Kami po'y nasaring welcome nga din natin tormanon pang adlawhan kanunay. Merkules, uy, kaupay naman lahat to. Abunda nga panmuruko. Unsay butsid nga niton. SMG Nabilon. Itaw, sige. Kinanglan galaw-galaw din. Magpinuruko nga ni kita 24/7 ambot nga haw. Ay balitaw di dihaamon, ambot nga haw daman kung mauran na kay kakulop baga nag-armaathan kulop. Pero as in talalila. Talalila nga inuran. Orang nga ni kabisi-bisi yan ng mga tanam di dan front Antonio Stasyon. Nga niya na, morning, bagan madampag man, maaram, pero ginhimakurili Mr. Rain ang pagmalakauran. Ambot nga haw nga daor unina kay bagan dinala mga tanam, itigang, patipit ang mga damdamin. Balitaw, diri gadaman. Eto, nangungorismhin niya na ito naman mga ikasiburunganan din Northern Barangays kay murag magtataud-taud madudugay ito nihibalik kan serbisyo dito irahan tubig. Tikang pa ini nga era water service interruption ito niyan pan sabaduhan adlaway nga dayan na. Ang rason nahibang aton ira variable frequency device. Takay kay basehan ira mga technician, engineers, and BWD, ginmamayuyo liwat ni GM Afable, inliriunan na, tipalit pala ira. Takay mga ka-RP, mga ka-PCO, maraw naman kita hitit mga proseso ni Mano Government Procurement Procedure, sumagaan to slanay in hintalali. Ato natin dito mga kababayan, batsingan hindang, at unhan pa nga mga barangay, hindang libuton may pangdan tabunan tamuso ngansan sa Tornino. Ira ini ito nakakatagamtaman serbisyo mga concessionaire siran pirahan ira dida mga household dan Borongan Water District sa Simple Living lanay kita mga kapatid.
Waray laan na yan na himgo-himgo. Pati ba kuno pagtutbras? Sige. Tapos sa pagtaga-kuryente naman, adi, darahito nagpapadayon nga maintenance operation hiton isa melko pag-ayos it mga linya, hiton kuryente, labi na didiha downtown area, didihit mga barangay in syudad ng Borongan in preparation ay nadahiton amon pag celebrar hit kapatronan. Yan na makakasinati hin power interruption, adi isa melko emergency power interruption yan ang Agosto 6 mataud-taud pa daman unya 9:30 to 2:30 p.m. Yan na nga alas 9:30 aga nga dit alas 2:30 hit club ang apektado nga mga lugar poblasyon Baybay 1 hiton Borongan City may didihiram mapa nga again provide para natin may baruan kung upod ba kita hinidiri dida naman ha Baybay 1 hiton syudad ha na Borongan ang rason in magliliwan hirahin mga overloaded distribution transformer from 37.5 kVA to 50 kVA. Uy, butsin nga, naasinso kami dide. Kay mas na daw may tamon gingkikinanglan nga elektrisidad. Ranggap kita. Ano ka pa daw la ini tipid-tipid. Pag konsumit kuryente kay may kalabutan naman ini hiton pagtaga climate change. Tapos may pahira additional 25 kVA distribution transformer. So mataud-taud mga kabarangay dida iton Baybay 1. Kalawin nala ni iton mapa kay ni sasakop ni dida iton D1 Barangay B. Sige pagtaga tubig ato nala ipangamaya nga mas maging madagmit ito na pagpalit adton naging kikinahanglan nga ekipahes ito na Borongan Water District adton ira variable frequency device. So, ginagamit nila pagpump hit tubig dito halubo kag bunga nga water source. Takay warahin nira di man gid mo iton ira waraman hiragad pakapag develop hindamo nga mga water sources salit ko nasupo hitak apelyido ira isang water source waray hira iniisulan daw may nahini paningkamot liwat ang lokal nga pamunuan ng syudadahan ng Borongan pag-developin mga water source pero siya lagi talaga diri pagod nakakasapong hiton amon mga panginginhanglan ilabi na insugad hining higayon nga nagkakamayda hin problema iton mga ekipahes hiton mga pumping station hit Borongan Water District maginano pa man sige kay sadto mga atabay pa man pero kasadto makunat ati sok so simple living anay maamog kita hindi oras inwaray tubig. Halikaw, ade, amo na ipadangat ang mga balita nga nahikan mga resgaduhan nga mga kauban natin DYS Radyo Pilipinas Production Team. Eto, malnutrisyon na Borongan alarming sa malapahan naman si Tiyorme Mayor si Ivan Dayan Agda. Samtang nata ditong pagtagapa si Orden 78 Infantry Battalion hadton Philippine Army nakiisa habugos nga nasod na paghinamdam han international humanitarian law. Samtang House Minority Leader Libanan naghatag hin mabaskeg nga kontrasona nananawagan hin aksyon kakurian presyo edukasyon panlawas ngan reforma ha politika. Natad naman hiton siyensya. Cluster 1 agencies nagkatitirok para inter-agency RD review level 2 agud mapakisig ang kolaborasyon hanatad han research. Mga ka-RP, mga ka-good morning Eastern Visayas, didala kam ha.
Kay patikim pala adto unya taod-taod igpapahat namon ito ang katukiban na nasabi nga mga balita uyading na join na aton SMG ngan Ma'am Eileen ngan Kuya Aljun. Wow, from Hong Kong watching. Hiko Arpe Merly Hikomo sugadman ni Franz Navarrete Probe ngan hiyo ate Jennifer Golmatico. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat kasamang SOC. Ngato naman kita sa Sogod, Southern Leyte. Ang DYSL, Radio Pilipinas, Sogod, Southern Leyte. Yes, kasamang Aljun Manot. Good morning. Mayong buntag kaninjong tanan diha sa Sogod, Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Gene, good morning usab kanimo, maupay nga aga, no? And ingon man sa ato nga kinatibukang puwersa diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. And likewise, ati Sok Abiria diha sa DYES Radyo Pilipinas sa Borongan, maupay nga aga and ingon man, no, sa kinatibukang puwersa sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. And likewise, lain pa nato nga kaubanan mga higala sa pagpaambit ni atong programang Good Morning Eastern Visayas, ang atong Philippine Information Agency, maupay nga aga Ma'am Eileen, no, daghang salamat mga higala, no, sa ato diha sa Northern Samar usab sa pagpaminaw nining ato nga programa, no, ang Good Morning Eastern Visayas. And good morning sa tanan nga maabot nining ato nga programa maparadyo man or sa ato nga Facebook Live. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa atong Station Manager Sir Dindo Alaras, o ingon naman sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malota. Una na to, Sir Gene, atisok Ma'am Eileen, ang kahimtang sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan, no? Sukwahi sa miagi nga mga adlaw nga grabe ang kainit sa panahon karon nga adlaw, Sir Gene, atisok Ma'am Eileen, medyo naglamugdong ang ato nga kawanangan. In fact, kagahapon sa hapon, no, kulop and even pagkagabi, adunay mga pag-uwan ang ato nga nasinati. And praise God, gumikan kay grabe kapaso, no, init ang ato nga na-experience for the past few days. And in fact, atisok Ma'am Eileen, Sir Gene, pipila ka mga schools, no, public and private schools, ang gikanselar, gisuspend ang klase gumikan lagi sa grabe nga kainit sa panahon. Plus kagahapon usab nga adlaw, Sir Gene, ati Sok and Ma'am Eileen, no, taas-taas nga power interruption ang nasinati sa probinsya sa Southern Leyte. Nagsugod alas 3:31 sa kadlawon, no, sa adlaw nga Martes, apan totally restored dinhi pag alas 3:33 sa hapon. So murag init nga panahon plus nadugangan pagyod sa kining walay mga electric fan, no, air conditioner nga nagaandar gumikan lagi sa power interruption, prompting our local government units to declare suspension sa mga classes sa private and public schools, no, sa elementary and secondary usual. And matod pa sa mga LGUs, kumbaga part kini sila nga pamaagi aron sa pagsiguro, no, sa safety nini ato nga mga kabatan-unan, mga estudyante, even mga teachers and mga personnel sa school. In fact nga ni ati Asoka Ma'am Eileen, Sir Gene, adunay mga reports no nga ato nga nadawat nga ang mga bata, pipila ka mga estudyante nagsunggo, nag-nosebleed, no, gumikan sa kainit sa panahon. So again, gikonsidera namo nga blessing karon nga mga panahon nga medyo lamugdong ang kawanangan, and kagahapon adunay pag-uwan nga nasinati at least man lamang, no, mamahimo nga bugnaw ang palibot makapahuway sa grabe nga kainit sa panahon. So ato gihapon nga pahinumdom mga higala, no, dili malimot sa pagdala kanunay sa ato nga mga panangga, mapauwan man or init nga panahon ang ato nga masinati. Make sure to bring ang inyong nga mga payong, essential na kana karon, and tubig, no, dili malimot sa pag-inom og sufficient nga tubig aron magpabiling hydrated ang ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawas. And sa ato nga peace and order situation, generally peaceful sa nakalabay nga 24 oras ang kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte. Padayon ang kapulisan sa pagsiguro sa kahapsay, no, o kalinaw sa ilang nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. And
Sa ato nga gitan-aw mga higala ang Southern Leyte Electric Cooperative kon Soleco kaganina dayang alas 6:17 sa buntag aduna na po'y unscheduled power interruption ang nahitabo diha sa gikan sa sitio Duwangon sa lungsod sa Liloan padulong sa Kinatsyawa sa lungsod sa San Ricardo, and matud pa ang rason adunay na sinati nga sustained line fault mga higala. And kagahapon adlaw although kadtong taas-taas nga power interruption nagsugod alas 3 sa kadlawon unya na restore fully alas 3:33 na sa hapon sa susamang adlaw. Matud pa sa NGCP ang rason ni adto adunay nahitabo nga kining pagkadaot diha sa kining linya mga higala sa dapit sa diha sa dakbayan sa Maasin. Matud pa sa atong buhatan sa NGCP hinungdan sa naasoy nga power interruption nga medyo taas-taas. So ato nga pahinumdum na lamang sa tanan nga mga konsumidores, make sure to follow ang ilang mga social media account aron updated kita sa kanunay sa mga notices and advisories and masayod usab sa rason ining mga unscheduled power interruptions. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Miyerkules, Agosto 6, tuig 2025. Jackpot 2025 gilusad sa lungsod sa hinunangan Southern Leyte. Mga tilapia owner sa St. Bernard, Southern Leyte nakadawat og hinabang gikan sa BIFAR. LG Umalitbog, Southern Leyte og Santo Niño Academy milagda og kasabutan. Lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte mas gipaligo ng mga programa sa nutrisyon. O sa katapusan nato nga balita, lokal nga panggamhanan sa Silagos, Southern Leyte ni Salmot sa Emergency Operations Center Training. Kanang inyong atangan mga higala kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat kauban na Aljon na sugod Southern Leyte. Ito naman kita sa hulagway na sa Northern Samar, sa partikularmente sa Katarman. Yes, ka-PCO, Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar, ikaw na. Good morning. Good morning. Eastern Visayas. Good morning, Sir Aljon of Sugod Leyte, Southern Leyte, and Ma'am Sok of Rongan. Good morning, Eastern Visayas. Inis Eileen Lazon Diaz sa Philippine Information Agency. Magpapadanga sa iyo sa ang kamutangan dili sa Katarman so far. Padayon an amon momentary fluctuations sa kuryente. Yan na palang aga, pipira ka beses kami nag-brown out, kakulop, pipira ka beses. Problema namon dili ang kuryente diri stable talaga. As usual, diri na himang rawon. And for sa panahon, kakulop, mapas og gihapon, tapos yan na nga aga, early morning, nagkusog-an uran, pero parang nagawas na liwat sa haring araw. Although, expect nato nga diri good ora-ora mapaso yan ng adlaw tungod kaya naghulos talaan aton na kalsadahan ang aton mga katanom nasa ribuhan tala, pero madali ay laad to so far yan na expect naton nga mag-upay-upay kung taan panahon diri masubra ora makapaso kay sige brown out na duroy kapaso ang panahon. Nato naman na pankamurayaw pasi orden sa lokal mamurayaw dito sa Norte San Samar, pero tigang pa sa Hulyo 31 bakbakan sa bakbakan sa San Isidro Las Navas particularmente may kita mga casualties, pero yan na kadamo sa nag-message sa akon kakulop kagabi kanina nga aga kon ini nga nagpaparad at talibong sa Baw-Baw naglulupad-lupad yung mga chopper
and maybe clearing operation ini sa military 803rd Brigade and other battalions. Sugad pa after kasi sa mga encounter may ito mga clearing operations sira and follow-up operations. So bangin amo ito ang ginhimo yun sa 803rd kaupod and kaubon of course an 8 ID division nga si mga batalyon hirani sa nasabi nga lugar. Pero so far adto man ito sila sa mga hagrayo dirimenton di naabot nga di sa harani sa Borobong to. And hopefully nga magkayaw na gud kami di ungod nga kamurayaw magmingaw na an panahon kamutangan sa Northern Samar nga magburublig na nga tanan para sa ikauuswag pa, although saya na maopay an ekonomiya padayon an panalimbasog sa tagsa-tagsa nga mag-upay an pangabuhian. So for ito niya nan amon di kamutangan sa Norte Samar nga niyan para sa akon mga laray uluhan. Northern Samar Police Provincial Office gintirok ang mga kasugbong nga mga ahensya para pag-irestoryahan ang mga estratehiya maimponer ang 5 ka minuto nga pagresponde kung may emergency. Komelik padayon ang panawagan sa mga batanon nga magrehistro antes pa umabot ang deadline sa Agosto 10. Department of Foreign Affairs magbubutang consular office sa Northern Samar sa sunod nga tuig. Miss Eileen Alazan Diaz, sa ngaran sa among Regional Head Rian Arinto. Back to you, Sir Jane, for the second round of our news round the clock. Good morning, Mr. Visayas. Yes, damo nga salamat ka PCO Ma'am Eileen sa PIA Katarman, Northern Samar. Didi sa siyudad sa Calbayog, maupay namon na panahon, mahayag ang sigat sa haring adlaw, duro-diretso naman ini magkulop nga mapaso-paso sa amon didi. Yan sa pagtaga kuryente, may da paibaro ang NGCP, may da NGCP scheduled power interruption. Mga bungto din sa Premier Distrito San Samar maapiktaran 30 minutos gaglay ni kadali. Pag usa ka oras yan kulop. NGCP scheduled power interruption ang NGCP magamayada madali ay nga pagparong san kuryente. Yana nga adlaw Miyerkules Agosto 6 kanina 30 minutos. Tiga nga alas 6 sanaga nga dola city sanaga para sa isolation process. 30 minutos sabot nga sa alas 5 sa kulop nga alas 6 ng gabi para sa normalization process. 30 minutos na yan diri usa ka oras. Ang rason, maintenance activities along Paranas Bliss Line. Apektado nga substations Karayman nga San Agustin substations. Mawaray ang kuryente sulod sa 30 minutos sa mga barangay sa munisipalidad San Gandara, San Jorge, Matuginaw, Tarangnan, Pagsangan, ngan Santa Margarita. Feeder 10, barangay along Kapogan nga do Obrero, Lakipan Pandayan nga do Gaysano, Payan nga do Dagum, JD Abilino Street nga do sa Hospital Site, Pido nga do sa Kagboborak, Magsaysay extension nga doon sa Narcisa, Lakipan, Rawis, ng Bagakay, nga doon Karayman. Samtang ang Feeder 10, diri mapaparong san kulop kaya aton igload transfer o igbabalhin sa aga nga doon sa Feeder 2 Kapokan Substation, nga igbabalik sa Karayman Substation pagabuas. Huwebes, Agosto 7, alas 5 sa kagaw para sa normalization process. Please bear with us. Mawad to na paibarosan sa Melco 1, pinagisan anunsyo sa NGCP sa pagtaga tubig. Pagtaga tubig naman, waray abiso ang Calbayog Water Company nga mapaparong ang kuryente. Congratulations! Ito sa nagdaog kahulop sa Tandaya.
Festival of Festivals ba? 1 million pesos. Ang premyo sa gobyerno provincial sa Samar nga sa nagdaog. Ang Katbalogan na pati ang Calbayog City Grand Champion. Manaragat Festival sa Katbalogan City ngan Calbayog City hadang festival di relax sigurado kung tutungaon ba ang 1 million pesos nga premyo o tag 1 million pesos sa irang sa siningaduang nga LGUs. Ang second placer Munisipalidad San Calbiga Pahoy Pahoy Festival. Congratulations. Third placer Santa Margarita LGU sa Nira Alimango Festival. Congratulations. LGU Santa Margarita. Alright, ngan para sa hahatag nga mga balita niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diyan naton mga headlines. 16 milyones nga proyekto para sa mga komunidad sa Island Town sa Samar iglalansar sa SSU ng DOST FP Card. Bago nga 4.9 million multipurpose buildings ang pagsangan magiging barangay health center. Katbalogan makaka-eksperyensya krisis sa tubig. Padayon niya na nakaka-eksperyensya sa krisis sa tubig ang Katbalogan City. Salvation Mission Center usa na nga diocesan shrine ug bag-o nga parokya sa Lawang, Northern Samar. Amo ato na mga headlines, mga detalles ni katukiban nuro niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:30. Mabalik kita kauman sa mga paibaro sa kontrol. Sa adasan naton mga balita sa bugos nga Eastern Visayas, unahon ta ang Borongan City, sunod ang DYSL Sugod, ngayon ikatuluan PIA Katarman, na panupat ang Galbayog. Unahon ta, yes, kasamang Sok, ikaw na.
Waray naluwat audio, sok. Okay, sa ukapi, Okay na. SM. Okay na. Okay na? Yes, okay na. Okay, yeah, okay. Sige, daghang salamat. Utro maadyo, maupay mabaysay nga morning, Eastern Visayas and world. Adi na po, ito ang amon i-share nga mga baldita nga nahikay hadto naton mga kauban ang production team. Ito niyo Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Borongan. Hanata diton pagtagan nutrisyon. Malnutrisyon na syudadhan Borongan nakakaalarma sumalapak kan Mayor Agda ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Gintagan doon ni Mayor Jose Ivan Dayan Agdan seryoso nga problema han malnutrisyon sa syudadhan Borongan nga iya ginkikita nga may dako nga kalabutan ha kapobrihan. Sumalan alkalde 16% han mga kabataan na syudad in malnourished nga ang pinakadelikado nga porma hinian stunting. Usa nga kondisyon kundi apektado diri ilan lawas kundi pati ang kausuwagan han panhuna-hunahan bata. Itun worst hit malnourishment kun stunting. Waray sapayan hit wasted kay pwede pa pagpatambukan pero konstante diri siring ni Mayor Agda. Ginkabarak aniya nga epektuhan malnutrisyon pwede magtikang samtang ada pa ginbuburod ang bata. Labi na kun ang nanay mismo in malnourished. Kinahanglan nga samtang iginbuburod palait bata nasusubay nahan City Health ang kahimtang hananay dugang pahan alkalde. Ginagat ni Mayor Agdan mga residente nga maging alerto ngan aktibo nga makiisa ha lokal nga gobyerno pinaagyan pag-report han mga nagbuburod nga kababayan ha ira barangay labi na kung may posibilidad nga apektado hin malnutrisyon. Ang city government in magpapadarahin mga health worker para mag-assess han ira kahimtang. Iyula magiging duty pag-report. I-identify ang name, balay, kay ituyo hitaga city government para ma-assess it nanay para diri maging malnourished, pahayaghan Mayor. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern. Samtang una nga balita gikan sa Radyo Pilipinas. Mga tilapia owner sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nakadawat og hinabang gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Para sa kompletong detalye, anong report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Nakadawat og suporta ang mga tilapia growers sa Barangay Malinaw, Santa Cruz sa St. Bernard, Southern Leyte ubos sa programa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Gipaygayon ang ceremonial turnover sa mga input support niadtong Hulyo 28 nga ginumala sa Komitiba sa Agrikultura sa lokal nga pagkamahanan. Lakip sa mga hinabang ang feed sugban panggamit alang sa tilapia culture sa pond nga magituhan makatamang sa pagpalambo silang produksyon ug kita. Nunot ni gipasalig sa BFAR ang padayon nga technical nga suporta aron masiguro ang kalampusan sa mga benepisyaryo. Angin masayran nga ang maong programa kabahin sa paningkamot sa gobyerno nga paligunon ang food security ug livelihood sa mga komunidad pinaagi sa sustainable aquaculture. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ms. Ria Mikate. Good morning. Para mapakusugan, mapaupay ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno, gintirok sa Northern Samar Police Provincial Office sa pamumuni ng Provincial Director Police Colonel Sonny Omingan ang mga lokal nga lideres kasugbong sa komunidad para sa Collaborative Stakeholders Forum matungod sa PNP Quick Response Strategies na ginhimo sa Lunes nga adlaw sa Socorro Hill Provincial Capital. Ginkarestoryahan sa katitirok ang bagong mga mando sa mga programa sa PNP nga 5 ka minuto nga panahon sen pagresponde kung may emergency nga kadugangan liwat nga police visibility sa komunidad. Yan mga individual nga mga nagpaangbit sa mga suhestyon san mahihimo sa komunidad legal nga proseso nga epektibo nga komunikasyon para sa seguridad sa publiko. Gintagan doon ni Attorney Jericho Osinar sa National Police Commission ang Community and Service-Oriented Policing System nga ang komunidad, police, ng LGUs and pwede magtrabaho para mamintinar ang tasi orden. Sugad man gintagan bugat sa mga taga-DLG
ang kaimportante san plastado nga peace and order and public safety plan. Ngan ginklaro san PIO ang eksakto nga klaro nga komunikasyon para tumapod otro ang katawhan ngan maaghat magpartisipar dida sa komunidad. Dida san katitirok gid explicar ni Police Major Jim Balasi, Chief san Provincial Operations and Management Unit, kung paunan humahimo ang 5-minute response time pinaagi sa 911 system. Nasugad si PD Omingan, ang taluwas ng komunidad hindi rila nakasandig sa kapulisan, kundi ang pagkiwas ang tagsa-tagsang nga sektor sa sosyedad, dihan makapakusog ang madagnit nga pagresponde, masiguro ang malaksi nga aksyon sa panahon sa emergency, kay matitindog ang mas secure nga probinsya. Gintapos ang katitirok sa simulation exercise, pagpakita sa malaksi nga pagpakiwa, gan koordinasyon sa police units durante sa emergency. Back to you, Sir Chin. Good morning. Salamat, Ma'am Eileen, PIA Katarman. Dito sa Calbayog City, bagong 4.9 million multipurpose building sa pagsangan magiging Barangay Health Center sa detalye. Adi ang report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Natapos na ang 4.9 million pesos nga multi-purpose building sa Barangay Villahermosa Oriental sa bungtosan pagsanghan Somor nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Ang duha ka andana nga struktura nga may 216 square meters nga floor area paggagamiton como Barangay Health Center para maghatag sa first aid ngan magatender sa mga yano nga panginahanglan sa panlawas sa komunidad. Sa siyahan nga andana, may ada treatment room, storage, pantry, receiving area, midwife's office ngan comfort room, samtang ang ikaduha nga andana gintalaan para sa multipurpose nga gamit. Iginpahayag sa DPWH Samar 1st District Engineering Office nga ang proyekto magdudugang sa access sa mga residente sa tayaw nga lugar agud makabulig sa pagpaupay o pagpauswag sa kalibsog sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Susette, sa nimo report. Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 78 Infantry Battalion ng Philippine Army nakaisa bugos nga nasod pagpahinumduman International Humanitarian Law Day. Adton detalye tikan kasamang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Komo kaparatehan kada tuig nga pagsalinurog adlaw han International Humanitarian Law or IHL nga may tema Galvanizing Commitment to International Humanitarian Law, Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific Region. Ana 17th Infantry Battalion or 78th IB inagdumara hin flag raising ceremony ng Soldiers Pledge of Commitment to International Humanitarian Law. Hakampuhan 78th IB Barangay Lalawigan, Borongan, Eastern Samar. Subay Republic Act 9851 ini nga IHL inagin balaod para malimitaran iton epekto at araway ngan proteheran iton mga sibilyan pati na iton ira mga propiedad, mga samaran, mga nagtubyan hapiod iton gobyerno, mga medics, and media ug pati naggihapon adton mga humanitarian workers. Ipinaang hining aktibidad dootro nga ginpapakita iton 78th Infantry Battalion iton pagiging marigon hapanindugan na diri la para iton kataluwasan ng katawhan kundi para naggihapon iton hataas nga panuyuan hit kamingawan ngan makatawo nga pagserbisyo para hamahimyang nga bagong nga Pilipinas. Ining aktibidad in kaparatehan nationwide celebration han IHL month nga may panuyo mapahitas iton hebabruan ngan pagdusuhan mas halaram nga pagintindihan humanitarian law nga mga military personnel, stakeholders ngan bugos nga komunidad. Impormasyon hikay pinaagan 78 Infantry Battalion. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning. Sa dugang natong balita, lokal nga panggamhanan sa Malitbog, Southern Leyte ug Santo Niño Academy milagda og kasabutan. Ang detalye hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report.
Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte misulod sa usa ka Memorandum of Agreement kuno MOA uban sa Santo Niño Academy kanatong Hulyo 31, 2025. Kini alang sa paghatag og access sa mga lisensyado nga medikal nga professional alang sa ilang mga estudyante o gakawani. Pinaagi sa Resolution number 146 series of 2025, ang MOA nagtumong sa pagpalambo sa mga serbisyo nga suporta sa estudyante, ilabi na sa pag-atiman sa panglawas sulod sa pribado nga institusyon sama sa SNA. Ang among kasabutan nagtubag sa hangyo sa eskwelahan alang sa medikal nga tabang nga nag-ila sa hinungdanon nga papel sa kahimsog ug pag-uswag sa mga estudyante. Ang maong resolusyon giuyunan usab sa Sangguniang Bayan atol silang regular session kanatong Hulyo 31, 2025. Milagda niini nga maong kasabutan sila si Municipal Mayor Kenneth Oben o school principal nga si Sister Amora Dapunan. Ang Memorandum of Agreement usa kini ka mahinungdanong lakang padulong sa pagsiguro sa kahimsog, kaluwasan o kinatibukang kaayuhan sa mga estudyante o mga kawani sa eskwelahan. Pinagi sa paghatag og akses sa kalisensyado nga medikal nga profesional, ang among kasabutan nagpalig-on sa abilidad sa eskwelahan sa pagtubag sa medikal nga mga kabalaka, pagpugong sa mga isyu sa panglawas o pagpalambo sa kaluwas nga pagkat-on sa tunghaan. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Roel Bugnos. Padayon ang pangarawat sa Comelec Katarman sa mga aplikasyon sa ito nagrerehistro para sa voters registration na gintalaan tikang Agosto 1, tubtog 10. Ini nga voters registration in para sa ito mga bag-o nga botante, nagbabag-o ngaran nga estado, pagkorehel sa registration records, pag-reactivate sa registration, pagsulod o pagbalik utosan ngaran nida sa list of voters ngan iba pa. Wara yan na pagbubuhaton nga local transfer sa rehistro. Pwede lang transfer kung ang botante tikang sub-abroad nga mabalhin nga di sa Pilipinas. Kasumpay sini sa pagbulig nga mapadagmit matuhay yan diri masuksukay sa buhatan San Comelec, Katarman, ang Municipal Youth Development Office nagpahamtang sin barangay-based schedule para sa pagrehistro sa mga miyembro sa katipunan ng kabataan sa 55 nga barangay sa Katarman. Utro nga ginpasabot nga ang pwede magrehistro para sa barangay election adton maedad 18 anyos o sa adlaw sa eleksyon ngan para sa iski eleksyon adton diri maubos 15 anyos ngan diri ilat masubra 30 anyos antes o sa adlaw sa piniliay. Nasugad si Attorney Almira Basiloy ang Municipal Election Officer sa Katarman nga hangyo namon nga diri inahulaton ang katapusan nga adlaw sa pagrehistro kung madto na kunta iya na nga adlaw nga tagsa-tagsa nga sa opisina sa Comelec daraan halaba nga pasensya respeto san proseso ngan daraliwat ang mga kinahanglan sugad sa birth certificate and valid ID para maiwasan ang dagsa sa tawo suksukan yan pila nga dan posibilidad nga masarhan pag-abot sa Agosto 10. Abrido ang Comelec Katarman tikang alas 8 sa aga tubtob alas 5 kada adlaw bisan Sabado, Domingo o holidays. Back to you, Sir Chin. Good morning. Oras naton, ngayon na sa 13 minutos antes an alas 9. At balugan nakaka-eksperyensya krisis sa tubig sa detalya diyan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sabot nga sa eksperyensya nga kakulangan sa supply sa tubig, nagdumara multi-agency coordination meeting ang gobyerno lokal sang Katbalogan para plansyahon ang mga pitad para dagmit ng mabaton ang krisis. Ang katitirok ang ginpangunahan sa City Administrator's Office kundi gintukib ang panukala nga executive order ni Alcalde Dexter Uy nga nagtutuyo magporma mga solusyon para mabaton ang problema sa tubig. Hilawig ang epekto sang krisis sa tubig sa syudad, apektado ang panadlaw-adlaw nga trabahoon sa mga residente, negosyo ug pipera nga serbisyo publiko. Tungod sini, nagkaurusa ang iba-ibang ahensya sa lokal nga gobyerno para sa usa nga komprehensibo nga kabatunan. Lakip sa presente nga mga ginbubuhat, mao ang ginpakusog nga operasyon sa water rationing gamit ang mga water tanker tikang sa Bureau of Fire Protection, Tubig Katbalogan Corporation ug iba pa nga grupo.
Pag-upay sa mga tagas ug illegal connections, pinaagi sa kada gabing inspeksyon ug pagbutang hotline para sa pag-report sa tagas. Zoning sa syudad para mas maupay ang distribusyon sa tubig nga may kalakip nga kada adlaw nga schedule sa pagduhol tubig. Pagtindog temporaryo nga titirukan sa tubig sa mga lugar sugad sa Sky City ug pagigsumpayan sa mga hipid nga bungto para sa kadugangan nga supply ug pag-upgrade sang kolador, clarifier and water source ug pag-install sa bag-o nga submersible pump sa Karamayon para mapakusog ang pressure ug kapasidad sa supply. Base sa lokal nga gobyerno, padayon ang ira pakigsumpayan sa mga barangay ug pribado nga sektor para mas siguro nga may bastante ug safe nga tubig ang kada pamilya sabot nga sang ginaatubang nga krisis. Nagpasalamat liwat ang syudad sa suporta ug pagburbligay sa mga residente samtang nananawagan sa padayon nga kooperasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visaya. Samtang House Minority Leader Libanan naghatag hinmabaskeg nga kontrasona, nananawagan in aksyon ha kakurian, presyo, edukasyon, panlawas ngan reforma ha politika. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Makasag nga kontrasona kon kontra State of the Nation address ang iginplastar ni House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan kasangkalok nga adlaw. Diin iyaging kilala ang pipira nga kalangpusan han Administrasyon Marcos pero igin pabati gihapon ang kabaraka tungod ang padayon nga kakurian han kadamaan nga Pilipino. Haya pagsumata House of Representatives, igin saysay ni Libanan nga diri igo ang mga numero base masabtan ang tinuod nga kahimtangan katawhan. Ginkilala niya ang mga paningkamot han administrasyon ha pagtubuhan ekonomiya, infrastruktura ngan sosyal nga programa pero igindigan nga kinahanglan ini mabantayan ha kabaranggayan. Ginsaring ni Libanan nga bisan pa nagabuba ang poverty incidence tikang ha 18.1% ang 2021 nga daha 15% ang 2023 may ada gihapon 17.5 million nga Pilipino nga pobre. Igindugang pa niya ang datos tikang Social Weather Station Survey didaan June 2025 nga nagsaring nga 49% han mga pamilya ha Pilipinas ang nagpapabilin nga pobre ha irapan lantaw. Ha isyuhan inflation ngan panpresyuhan han panguna nga papliton ginsus na nilibanan ang kakulang han gobyerno ha pagtuman han saad. Ang presidente amoy nagsaad hintag 20 pesos nga presyo han kilo nga bugas pero ha realidad ang mga konsumidor inaatubang lagi hapon hadton presyo nga 45 nga da 60 pesos kada kilo. Samtang iya ginsusnan aton isyon smuggling, manipulasyon han presyo ngan kakulangan ha reforma ha agrikultura. Nagaghatihan komprehensibo ngan panmaihaan nga plano nasyonal ha agrikultura ngan diri la temporaryo nga mga price control o importasyon. Ha isyu naman ang trabaho ginagat ni Libanan ang pagtudlo ken national minimum wage nga ha cost of living. Hanatad ang edukasyon, iginpadayag ni Libanan ang suporta ha mga tuyuhan presidente pero ginsaring niya nga may adag gihapon sistematiko nga mga problema. Iyaging kakabarakan adton maluya nga performance ang mga estudyante ha international assessments. Nagaghatiya hinduga nga pundo para han pagtuduhan mga maestra, reforma ha curriculum ngan patas nga akses sa di kalidad nga edukasyon. Kay pulong niya, education is not just about infrastructure. It is about preparing our youth to compete in the world. Ha isyuhan panlawas na oyon hilibanan ha pahayagan presidente nga mahal nga diri accessible ang healthcare para han kadamaan. Ginagat niya aton kompleto nga pagpatuman ng zero balance billing, mas maupay nga sweldo para han health frontliners, pagpauswagan rural hospitals ngan pundo para han mental health programs.
Ginatake gihap niya ang problema ha enerhiya, nga upod ang mahal nga kuryente, brown out ang mga probinsya ngan pagsari ga fossil fuels. Ginsusuportaran niya ang planohan Pangulo nga pagtanawin 100 million nga lubi, ngan ginaghat aton paggamit ang coconut oil, ha lokal nga biodiesel production, pati na ang implementasyon han Biofuels Act. Hay infrastruktura igin pahayag ni Libanan ang suporta ha Build Better More, pero ginagat niya ang pagtagad ng gobyerno han kada adlaw nga ginaantos ang mga pasahero, decentralization and connectivity at transportasyon. Partikular nga iginundong ni Libanan ang Luzon Visayas Bridge nga magdudugtong han Sorsogon nga Northern Samar. This is not just a bridge, it's a national lifeline, pahayag niya. Gintagan niya hindoon nga ang pinakabago nga pagbahaluzon ngan ginaghat an audit hadton mga flood control project, pagtukod hin magrigon nga seawall ha mga probinsya nga naatubang ha Pasipiko ngan hulos nga implementasyon han Solid Waste Management Act. Ginsusnan gyap ni Libanan ang pag-ukdom han administrasyon ha online gambling nga iya gintawag nga may dako nga epekto ha pamilya bisan kung nakita ang gobyerno. Nag-aghatiyahin total ban ha mga online gambling platform ngan alternatibo nga pakabuhi para han mga maapektuhan nga mga trabahador. We must not profit at the expense of broken families, pahayag niya. Ngan hakatapusan na nawagan hilibanan ng reforma politika, lakip na ang transparency ha pangangampanya ngan tinuod nga pag-uswag han mga political party. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning. Lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, mas gipaligo ng mga programa sa nutrisyon. Anong report ni Javic Epiza. Radyo Pilipinas report. Mas gipalig-on pa sa lokal nga panggamhanan sa Hilongos, probinsya sa Leyte, ang ilang nga kampanya batok sa malnutrisyon, pinaagi sa usa ka advocacy meeting nga gipahigayon ni adto nakalabay nga adlaw kauban ang Department of the Interior and Local Government kundi DILG o ang Liga ng mga Barangay. Personal nga mitambong si Mayor Manuel Villahermosa sa nasoy nga kalihukan o iyang ginuso ato sa nasoy nga meeting ang pagtutok sa pagpili o pagtudlo sa mga Barangay Nutrition Scholars kon BNS labi na ngadto sa mga hilit nga lugar sa lungsod. Sa iyang mensahe mipadayag si Mayor Villahermosa sa iyang hugot nga suporta alang sa mga inisyatibo nga nagpalambo sa kahimsog og kayuhan labi na sa mga kabataan o sa kinatibukan sa mga katawhan. Gipasidungan usab niya ang hinungdanong papel sa mga BNS isip frontliners sa paningkamot batok sa malnutrisyon. Gisaad sa mayor nga ang panagiusa sa LGU, DILG, Liga ng mga Barangay o uban pang buhatan sa gobyerno o mga katawhan sa komunidad sa pagtukod sa breastfeeding o complementary feeding support groups alang sa mga inahan o caregivers. Iyaw sab gibutiyag nga padayon ang paghatag pundo sa LGU o pagsuporta sa mga programa sa National Nutrition Council o apila sa Department of Health para sa pagpalambo sa kahimsog o kayuhan sa mga katawhan. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Javic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Javic Epis. Good morning, East. Department of Foreign Affairs magbubutang consular office sa Norte San Samar. Malipayon naging karawat sa mga magbaralaod sa Norte San Samar. Ini nga bago nga desisyon sa Department of Foreign Affairs nga magbutang sa consular office sa probinsya. Dida sa social media post ni 1st District Congressman Nico Raul Daza, iaging pasabot nga ginaprobaran na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-abli sa nasabi nga consular office dihan nga dapit sa rehiyon. Sugad ni Congressman Daza, sa tuig 2026 siya na consular office para sa katawhan sa Norte San Samar. Nagtikang lainis and request sa kanya tatay ang dati Congressman Paul Daza para sa satellite office. Nga niya na ginaprobaran ng gin-upgrade ginadto sa bugos nga opisina. Kung ini mag-abri na ang serbisyo nga ipapahantang mao ang passport application, ngan renewal, authentication sa mga dokumento, asistensya sa overseas Filipinos ngan serbisyo nga may kalabutan sa visa ngan iba pa. Kung ini matuman, ako ini nga bulig
sa mga Nortihanon tungod kay diri na mabiyahe ngan mamagastosan pagpatakloban Cebu, Manila para la makatagamtam sini nga serbisyo. Para sa akon panamilit, sa ngaran ni PIA Regional Head Rian Arento, ini sa Ailina Lazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa imo participation, Ma'am Aileen, PIA Katarman. Pangatapusan nga balita di 16 million pesos nga proyekto para sa mga komunidad sa island towns sa Samar, iginlansar sa SSU gan DUST PCAARRD. Sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Opisyal nga ginlansar kakulop Agosto 5 ang 16 million pesos nga partnership sa Samar State University o SSU ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST PCARD para sa implementasyon sa Inclusive Livelihood in Agri-Aqua o Isla in Small Islands Let's Care program. Natutok ang programa sa pag-uswag sa sustainable agri-aqua development sa mga isla nga komunidad. Kaupod sa SSU ng DOST PCARD, ang BFAR, DA, DNR, DTI, LGU Daram, nga iba pa nga mga partners nga umapis sa inception meeting nga ginbuhat sa SSU Convention Center, Catbalogan City, Samar. Igin presentado rante sa meeting ang upat nga proyekto ilarom sa programa nga maawan katha para sa social transformation, agham para sa agri-fishery management, buhay para sa habitat advancement, ngan yaman para sa value addition ngan commercialization. May kabugusan nga pondo nga 16,257,462 pesos ang Isla Let's Care nga magiging modelo para sa pagpauswag sa kinabuhi ngan resiliency sa mga gutiay nga isla sa bug-os nga Pilipinas. Sa sunod nga duha ka adlaw magkakamayada site visits sa Barangay Marupangdan ngan Barangay Astorga sa munisipyo Sandaram, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Suset, sa nimo report. It's bye-bye time na. Kaupod sok ngan Aljon. Yes, daghang kayong salamat. SMJ na belon nga natong tinutokan. Good morning, Eastern Visayas. Uy, adi, na-join nato ni Rachel De Vera, Sampalo, ka Metro Manila, Floria, Arivalo, nga Jean Rose, Obalde. Nga nangara niton bugos, nga DY's family, nga ginmamayuhan Amonesem, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tekiuds, kan Kuya Buboy, nga siyempre natin sa partaking engineer, nga kauban niya na ay engineer RV de Diyos, nga naton mga tigkontribuyarahan na balita, Ate Daisy, Ate Pen, yan kasamang Dayan Camplon, Ate Sok, makausap pa. Yes, gikan usab sa Radyo Pilipinas sa sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahangina na Alzon Malot. Sa makausap pa, good morning Eastern Visayas. Yan sa ngaran sa amon news contributor Sir Charmaine nga Suset. Ngayon mga nakaupod ko sa control si Ezra Taros, Engineer Joven Cardenas, iniyan iyo ubos nga alagad Jean Nabilon, nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern